Parang isang himala po mga kaistorya ang ginawa ni PBBM. Nasurpresa po ang sambayanang Pilipino, partikular po mga kaistorya sa akin pong lupang sinilangan sa Bicol Region. Isipin ho ninyo mga kaistorya, ngayon lamang po ako nakakita na ginawa ito ng gobyerno ng Pilipinas. Halos di nga po makapaniwala ang akin pong mga kababayan. Daan-daang milyong utang po ng libo-libong magsasaka ukol po sa mga lupang sinasaka nila ay binayaran na po ng administrasyon ni PBBM. Nagdidiwang ngayon ang mga Bicolano. Huwag po nating makalimutan ang Pilipinas po mga kaistorya ay isang agrikulturang bansa. Diyan po nakasalalay ang food supply natin sa mga lupang sinasaka ng mga kababayan po nating mga magsasaka. Ito pa po. Problema po sa baha na iniwan po ng Duterte administration, niresolba na po ni PBBM. Opo, mga kaistorya. At ito pa, dahil natuwa po ang gobyerno ng South Korea sa administrasyon ni PBBM, may ibinigay po ang South Korea sa Pilipinas. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Paki-share po at paki-like para naman po malaman ng ating mga kababayan ang mga good news na ibabahagi ko po sa inyo ngayon. Ito po ang umpisahan nating reference na ito mga kaistorya. Babasahin ko sa inyo, palakihin ko pa nga yung caption. Ang sabi po dito, tingnan, tuluyan ng binura ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform ang kabuoang 418,204,839.93 pesos na hindi nabayarang utang sa agrikultura ng halos 10,000 magsasaka. Dami niyan. Sa buong Bicol Region matapos ipagkaloob sa kanila ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage ngayong araw, June 30. Ano po mga kaistorya, sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, Albay. Alam niyo ba mga kaistorya, halos naging api ang mga magsasaka. Mula po ng maupo noon mga kaistorya ang Cory administration. Di ba't may mga nagrally pa nga mga kaistorya ng mga magsasaka na nagtatrabaho po sa Hacienda Luisita noon at nagkaroon pa nga ng kaguluhan noon sa Menjola. Di ba mga kaistorya? Natandaan niyo ba yung Menjola na yon? Yung pangyayari noon mga kaistorya? At nang nagkaroon ng Ramos administration, ERAP administration, GMA administration, Noynoy administration of Duterte administration, hindi naman po nila ito naresolba. Ang totoo nga mga kaistorya ay hindi naman na kumbaga nasabing sariling kanila na. Hindi nila mga kaistorya naari ng mga magsasakay lupang sinasaka nila. Ngayon lang nangyari sa panahon ni PBBM na nagkaroon po ng kumbaga titulo na pinanghahawakan yung mga magsasaka na kanila na yung mga lupang sinasaka nila at ngayon pang pagkakautang, mga kaistorya, binayaran ng gobyerno natin yan. Hindi lang ito ngayon nangyari sa administrasyon ni PBBM. Kumbaga, maraming beses na ito, 2 o 3 na ito. Series po kasi ito, mga kaistorya. At tuwang-tuwa tayo. Tuwang-tuwa, unang-una na yung mga magsasaka, nakahinga na sila ng maluwag. Yung iba, nakamatayan na lang nila. Hindi nangyari yan Pero ngayon, ito na. Matapos po ang maraming dekada, mga kaistorya na pinagtiisan nila, sa wakas, sarili na nila, yung lupang sinasaka nila, na wala pang utang. Nagdidiwang nga po, mga kaistorya, ang mga Bicolano. Photo dun sa event, mga kaistorya, na nangyari. Salamat naman, sa atin pong gobyerno. Sana laging ganyan, Eto pa, mga kaistorya, problema sa baha na iniwan ng Duterte administration. Ito, pumping station ito na hindi gumagana. Simula pa sa administrasyon ng Duterte, hindi nila ito nagawa Bakit ito natenga? Basahin ko muna yung caption.
Sunog Apog Pumping Station sa Maynila, paganahin ngayong Hunyo. Matinding pagbaha sa Maynila, inaasahang mabilis huhupa. Inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapagana ng 6 na taong depektibo at natinggang sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila upang maibsan ang taong-taong lagpas taong pagbaha. Naranasan ng mga taga Maynila lalo na tuwing may bagyo o habagat, tag-ulan pa naman ngayon. Pag ganitong mga buwan, madalas may bagyo at may ulan. 6 years na hindi gumagana. So since 2020, mga kaistorya. Bakit nagsisisihan ngayon? Yung flood control, problems natin, bakit parang isinisisi solely sa administrasyon ngayon, samantalang may mga problema pala, mga kaistorya, from Duterte administration, hindi po nila naresolba, inabot ni PBBM at si PBBM ang nagbigay ng solusyon. Naku naman, i-play nga natin. Taon na, sa tagal ng panahon, hindi ito gumana. Wait. 6 na taon na, sa tagal ng panahon, hindi ito gumana. Never po gumana ito. Nagumana nga eh. Napakalaking problema nito. Kawawa yung mga kababayan natin dito. Naku. Hindi, minuto lang, andyan na agad yung tubig. Bahay namin talagang giba-giba. Nilabas ko yung anak ko kahit umuulan. Mailigtas ko lang po kasi sobrang taas na po ng bahay. Tumukbas na sa ulo. Wala kami naisal ba? Nung pumunta tayo rito, building lang to sa Kabakan. Nothing is function, literal. Ang trabaho ng Si Mayor lahat ng mga pumping. Si Mayor Isko. Kaya si Mayor Isko, tuwa na rin kay PBBM eh. Ay di ba't nakalaban ni PBBM yan sa presidential bid noong 2022, di ba? Station sa Metro Manila, pagganahin naman ang tama. Yung inon namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin, ngayon, naayos na po natin. Wow. Pasalamat kami, nandyan na si Pumping, panatag na kami. Yun. 6 years na hindi gumagana. In 6 months, dahil sa pagtutulungan natin, napapagana na natin. Malaking tulong yan. Para Nako, 6 years, kung 2020 siya, may 2 taon pa nun ang Duterte administration or 1.5 year, hindi yun nagawa, no? Pero within 6 months, sa direktiba ni PBBM, na-resolve. Abay, pag tinatrabaho pala, nagagawa eh. Di ba? Ito pa, may kinalaman dyan, sa pagbaha pa rin. Ito naman ay sa G. Araneta, kung hindi ako nagkakamali. Personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Secretary Vince Dizon ng DPWH ang mga residente sa kahabaan ng G. Araneta para malaman ang kanilang karanasan itong mga nakaraang araw na may matinding pag-ulan. Sinabi ng mga residente na kapansin-pansin ang mabilis na paghupa sa lugar ngayong natapos ng drainage improvement sa G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Sr. Alam niyo ba, during the time of Duterte administration ay nagtatrabaho ako noon, mga kaistoryan, before ako nag-vlog. Nagtatrabaho ako noon sa Sampaloc. Araw-araw akong dumadaan dyan sa Araneta. Talagang bumabaha dyan. Isa din yan siguro ginawa naman ng aksyon ng Duterte administration, pero bakit hindi naresolba? Ngayon naresolba. Sa administrasyon po ni PBBM, ang drainage improvement ay bahagi ng pinaigting na uplan kontra baha initiative kung saan ang nag-install ang DPWH ng 1.5 meter diameter high density polyethylene pipes. Malaki yun eh. Makakatayo ang isang tao sa loob ng tubo na yun. Napakalaking tubo. Upang mapabilis ang daloy ng tubig ulan papuntang San Juan River. Yan yun. Ayan sila PBBM. O kita ninyo, pag tinatrabaho pala talaga, nagagawa naman. Wala nang baha. Mga kaistorya, kung bumahamad din na siguro ganun kalalim at agad nahuhupa, mga kaistorya, ayan, sabi ko sa inyo napakalaking tubo niyan. Mga kaistorya, ito pa, may kinalaman din yan, mas ligtas na komunidad laban sa baha ang hatid ng DPWH sa mas pinatibay na drainage system sa G. Araneta Avenue, Quezon City. Mula sa lagpas taong baha, lalim, no? Nakaraniwang nararanasan ng mga residente ng G. Araneta Avenue kasi dyan sa corner po, mga crossing yan Quezon Avenue at saka G. Araneta, mga kaistoryan. Dyan talaga, bumabaha dyan. Quezon City, malaki na ang naging pagbabago sa lugar
matapos ang isinasagawang drainage improvement ng DPWH, nabawasan ang pagbaha at mas maayos na ang daloy ng tubig papuntang San Juan River. Ay salamat. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agarang tinapos ng DPWH ang rehabilitasyon ng drainage system sa kahabaan ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Sr. Avenue. Mahaba-haba yan eh. Halos higit kumulang 1 kilometro din po yan eh. Ano po, mga kaistorya, yung pagitan yan. Noong February 25, 2026, muling binalikan ni Pangulong Marcos Jr. ang proyekto noong June 26, 2026 after February? After 5 months. Kasama sina Secretary Vince Dizon, Assistant Regional Director Sherwin I. Gallero, so on and so forth. At ayun na nga, okay na mga kaistorya. Ayan ini-inspect na po ni PBBM. Binuksan yung isang opening po ng kalsada. Ngayon, may statement po si PBBM tungkol dyan. Ito yan. I-play natin ha, sa PTV ito galing. Umaga sa inyo lahat. Dito tayo sa Catalon, sa G. Araneta Avenue. At dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyo mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, kaya mas malaki pa sa tao. Yung malalaki. Oo. 1.5 meter kasi, makakatayo ka talaga ng tuwid sa loob ng tubo na yun. Napakalaking tubo. At kaya may mga drainage yan, mga kayo, yung mga malalaking manhole na yan ay for maintenance purpose po yan. Kasi siyempre, hindi may iwasan, may mga babara dyan, may mga dadan. Alam niyo naman mga Pilipino, minsan kasi kulang din sa disiplina ng mga Pilipino, tapon dito, tapon doon, mga basura. So, kailangan linisin. So, may outlet, mga kaisor. Kaya may butas sa ibabaw ng kalsada. Na tubo na dinagay natin para makapag-drain ng mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at kanila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. At maintindihan mo naman kung bakit dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage importante at itong tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag... Kaya yung mga Pilipino dyan, wag puro sisi sa gobyerno ha. Minsan sisihin din natin sarili natin. Aminin man natin o hindi, masakit sigurong tanggapin, masakit siguro sa pandinig, masakit siguro sa damdamin. Talagang may mga Pilipinong kulang sa disiplina. Tapon dito, tapon doon ng basura. Yung pagbaha, kasalanan din naman natin yung kalahati siguro ng pagbaha, hindi lang gobyerno. Hindi lang yung mga nangurakot sa flood control. Kalahati siguro niyan, kasalanan din ng mga Pilipino. Kasi may mga drainage system. Mga kaistorya. Kagaya niyan, sa administrasyon ni PBBM, pinagagana ang mga pumping station. Ay kaya lang, kung barado naman yung mga drainage system dahil sa mga basurang itinapon ng mga residente, ay mahihirapan din. Papaano mo naman susuotin yung tubo sa ilalim ng kalsada kung baha? Susuungin mo ba yun? Sisisirin mo ba yun para tanggalan ng bara yung ilalim ng tubo sa ilalim ng kalsada kung halimbawa lang pastao ang baha?
Di ba? Kaya pag baha, mga kaistorya, hihintayin mo natural humupa yung baha. Bago mo madiklag yung mga baradong drainage. Sinong may kasalanan? Kaya may mga bumabara sa drainage. Mga residente. Tapon dito, tapon doon. Di ba? Tapos makikibatikos ka sa gobyerno, may bahagi ka rin naman sa kasalanan ng pagbaha eh. Di ba? Kapag uulan na malakas, ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdideclogging ulit. At kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na rin nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. Lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo, may mga sari-sari store doon, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan. Siyempre, nasisira ang kanilang hanap buhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili. Kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa. Patuloy natin itong gagawin. At ito ay dito pa lang ito, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mapapaha dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Good morning. Maraming salamat po sa atin pong presidente, sa atin pong gobyerno. Ito naman po mga kaistorya yung ibinigay ng South Korea sa Pilipinas na magagamit po sa paglilinis sa Manila Bay. Ang sabi nag-donate ang gobyerno ng South Korea ng marine clean-up vessel sa Pilipinas. Ito yung online news article niyan. Hindi ko play yung video, matinding mag-copyright dyan sa ABS-CBN PH receives South Korean donated clean-up vessel for Manila Bay. Wow, salamat naman. The Philippine government on Tuesday officially commissioned MV Nilad, a South Korean donated marine clean-up vessel that would help remove floating waste from Manila Bay. Sino na naman ang may gawa ng mga lumulutang na dumi, basura dyan sa Manila Bay, dyan sa Ilog Pasig? Ay, mga residente din naman. Tapos makikibati ko sa gobyerno. Disiplinahin rin minsan natin ang sarili natin, di ba? As part of efforts to restore one of the country's most populated, polluted waterways, the vessel named after the native mangrove plant Nilad was turned over the $8.2 million, abay, ang mahal pala nun, enhancement of marine litter management in Manila Bay project funded by the Korea International Cooperation Agency or KOICA. Kumbaga ang katapat niyan sa Japan, yung JICA. Salamat naman, tumutulong sa atin ang mga kaalyadong bansa natin, most especially, mga kaistorya, sa usaping pang-militar. Tumutulong sila para ma-modernize po ang Armed Forces of the Philippines. Ay salamat naman. Actually, napakarami ko ng content about dyan, mga kaistorya, sa modernization of the Armed Forces of the Philippines. Isipin ninyo, European countries, Canada, America, Australia, Japan, South Korea, tumutulong sa atin. Nagbibigay pa nga nagdo-donate pa nga ng mga military assets. Salamat naman sa kanila, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinyon, reaksyon na mababahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Paki-share naman po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.